Genesis chapter 22. Again, ito po yung passage na ginamit po ni Dr. Army Gisalba at gusto ko pong gamitin ang passage na ito to encourage and to challenge everyone. Ang pinaka-concept ay ang naging pag-o-offer po niya kay Isaac. Okay, will we offer our Isaac? Tayo po ba? Kakayanin po natin kaya na i-offer din ang ating pong Isaac? Genesis chapter 22, beginning verse number 1, And it came to pass after these things that God did tempt Abraham, and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I tell thee of. And Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac and his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up, and went unto the place of which God had told him. Then on the third day Abraham lifted up his eyes, and saw the place afar off. And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship, and come again to you. And Abraham took the wood of the burnt offering, and laid it upon Isaac his son, and took the fire in his hand, and a knife. And they went both of them together. And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father. And he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. And they came to the place which God had told him of, and Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son. And the angel of the Lord called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him, for now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. And Abraham lifted up his eyes, and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram, and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. And Abraham called the name of that place Jehovah-Jireh, as it is said to this day, In the mount of the Lord it shall be seen. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving God, our Father in heaven, we thank you and praise you for this beautiful day. Thank you for giving us this opportunity once again to hear and study thy precious words. Lord, I pray that you will continue to give me wisdom. May you fill me with your Holy Spirit, O God, and may you reach the heart of your people through this message. I would like to commit to you myself, Heavenly Father. Thank you for blessing this ministry. Lord, I pray na ikaw po ang siyang magpapakahayag sa amin ngayong umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. I can say that in the life of Abraham, isa po ito sa popular na storya. Alam po natin na ito pong si Isaac ay naging anak po ni Abraham sa kanya pong matandang edad na po. Ang ibig sabihin, ito po ay kapahayagan ng probisyon ng Panginoon para sa kanilang mag-asawa. We know the story na maging kay Sarah, ito po'y naging katawa-tawa sapagkat una sa kanyang kalagayan po na siya ay baog, ikalawa po siya po ay nasa masasabi nating parang sa usapang edad po nasa double menopausal stage na po, ano ho? So, I mean, humanly speaking, ito po'y imposible na. Pero dito po makikita natin na ang Diyos na makapangyarihan ang nagbigay sa kanila ng anak. So mga kapatid, mga minamahal, masasabi po natin
na ang anak na ito ay pagpapala ng Panginoon. Ito po ay kanilang ninais sa matagal na panahon, kinasabikan, at masasabi nating nung kanila pong natanggap, nung sila po'y bigyan ng Panginoon ng Isaac, I am very sure na ito po'y nagdulot ng matinding kasiyahan, kaligayahan po para sa kanila. At dito po sa ating pong binasa, mga kapatid, sabi nga po sa verse number 1, "And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, Abraham. And he said, Behold, here I am." In verse number 2, "And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains, which I will tell thee of." Mga kapatid, mga minamahal, ang usapan po ng talatang 1, ang binabanggit po sa verse number 1 ay ang pagsubok ng Panginoon. Yung kung paano sinubok ng Panginoon, ito pong si Abraham. At ang sabi po, i-offer si Isaac. Kung ako at ikaw po ang nasa kalagayan ni Abraham, ito po ba ay madaling gawin? So kaya sabi ko, ito ang message na ibibigay ko po na ang pinaka-concept, itatanong natin sa ating sarili. Itatanong po natin sa bawat isa, will we offer our Isaac? Tayo po ba, iaalay po ba natin, ibibigay po ba natin ang ating pong Isaac? So ito pong si Isaac ay po pwedeng maglarawan po ng mga mahahalagang bagay sa ating buhay. O marahil, mahalagang tao po sa ating buhay. Ngayon po, pakinggan po natin ang ating pong mensahe. Hahatiin po natin ang istoryang ito. Ia-outline po natin siya siguro sa 4 na bahagi na papakita po sa atin ng storya. Number 1 is the given command. Yung pong ibinigay na utos. Mga kapatid, ang utos po, ito pong si Isaac ay i-offer. Sa Biblia po, mga kapatid, may mga kautusan po ang Diyos na dapat po nating bigyan ng tinatawag na pansin. Di po ba? So, hindi po madali ang utos. Alam nyo po, ang pagsunod minsan nakadepende sa gaan o bigat ng utos. Kumbaga, ang marami po ang pagsunod nakadepende sa kung ano po yung iniuutos. And specifically, the given command to Abraham is for him to offer Isaac. Para i-offer, ialay sa Diyos ang kanyang Isaac. Mga kapatid, sa buhay natin, ano po yung mga mahahalagang bagay sa atin na iniuutos ng Diyos na i-offer natin sa Kanya? Sa Biblia po, di ba? Maaaring sa Romans chapter 12, pina-o-offer ng Panginoon ang ating pong sarili na haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos. Ibig sabihin, ang isang bagay na magandang itanong natin, i-o-offer ba natin ang ating sarili sa ating Panginoon? Di ba? Our self, our substance. Yan po, mga kapatid. Yan po ang isa pa sa Biblia po, iniuutos na i-offer natin sa Kanya. Diba? Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Ang Diyos ay may kautusan sa mga Kristiyano. Ang Diyos ay may kautusan sa bawat isa. At ang question po, mga kapatid, kamusta po ang ating magiging pagtugon sa utos? So again, in this story, it is good to somehow understand the given command. Ang utos po, mga kapatid, ay hindi madali. Si Isaac na matagal nilang ninais. Si Isaac na talagang masasabi nating saya ng kanilang buhay. Mga kapatid, para po mas maramdaman po natin ang usaping bigat ng utos. Ang Diyos po mismo ang nagsabi ng katotohanan ito patungkol kay Isaac sa buhay ni Abraham. Sa buhay po nilang mag-asawa. Tingnan niyo po ang sabi, again, ng utos na ibinigay kay Abraham. Verse number 2, "And he said, Take
now thy son. Okay? Sabi niya, thine only son, Isaac. Take now thy son, thine only son Isaac. Again, emphasis po ang ginagawa ko, no? I am emphasizing to you for every one of us to realize the weight of that command. Ang sabi po, thine only son Isaac, whom thou lovest. Kaya sa paglalarawan po, makikita nyo na si Isaac ay larawan ng mga bagay na mahal sa atin, minamahalaga po natin, mga kapatid. So kaya ko po sinasabi ito sapagkat para sa akin, ang makikita natin dito is not just the given command but also a great challenge. Yes, sa buhay po natin, sa usapang relasyon po natin sa Diyos, sa usapang buhay po natin sa Panginoon. Alam nyo, may mga pagkakataon po na haharap tayo sa matinding hamon, lalo na po sa pagbibigay pansin sa kung ano po ang nais ng Diyos na gawin po natin. I can say na ito po'y matinding hamon. It is a great challenge, mga kapatid, for Abraham to give to God, to offer to God his Isaac. Yun po ba madali para sa atin? Lalo na kung nag-iisa siya, niliwanag po doon thine only son. Sabi ko, kahit siguro marami kang anak, hindi ganun kadali na kapag ka sinabing i-offer mo ang isa, easily, i-offer mo siya. Kahit sabihin na natin na 10 ang anak mo, 5 ang anak mo, mga kapatid, paano pa kaya kung kaisa-isang anak po yan? Ano kaya ang magiging dating po sa atin? So, importante po na ang ating pong mensaheng ito ay masasabi nating magandang point of evaluation sa ating buhay paghahandog sa Diyos, buhay pag-aalay sa Diyos. Siguro yung hingan tayo ng Diyos ng mga bagay na talagang magaang lang sa atin, walang gasino o gaanong halaga sa atin, maaaring madali po magagawa po natin. But for the Lord to command us na i-offer natin si Isaac, I can say, ito po ay matinding hamon, mga kapatid. So, isang napakagandang pagkakataon upang ako at ikaw ay magpakita ng kung gaano po natin bibigyang pansin ang Diyos sa buhay po natin. Ang hinihingi ng Diyos sa Kanya ay hindi simpleng bagay. Ang iniuutos ng Diyos sa Kanya ay hindi magaan na bagay. Ang hinihingi po ng Diyos ay si Isaac na sa matagal na panahon, ginusto po nila, kumbaga, longing ng kanilang buhay, longing ng kanilang puso, and then, nung napasa kanila, siguro po, ito ang maganda. Because as I always said, sa Biblia po, maganda na habang pinag-aaralan natin, especially kung ito po ay istorya na ikinukwento po sa atin, medyo ilarawan po natin. Magkaroon po tayo ng imagination about the story. Okay? Na ito pong si Isaac. Siyempre po, ang mag-asawa, siguro merong mga mag-asawa, bago tayo mag-anak mga siguro, mag-enjoy muna tayo ng 1 to 2 years, makapag-adjust tayo, and then after that, mag-try na tayo, mag-pray tayo sa Panginoon, nabigyan tayo ng anak. Okay? Pero pagka ikaw inabot na po siguro ng masasabi po nating 5 taon, 10 taon, medyo matinding kasabikan na po yan. Matinding, longing na po yan na magkaroon ka ng anak. Okay? Ang tanong ko po, using our imagination, kung kayo po ang nasa kalagayan ng mag-asawang ito, na sa matagal na panahon, ninais nyo po, at nung na-realize nyo, naku, imposible. Imposible. Siguro nung panahon nila, wala naman check-up. Pero sa deklarasyon ng Bible, ay hindi pwede magkaanak si Sarah kasi baog po siya. Okay? Yun pa lang po, mga kapatid. Matinding masasabi nating bagay na po para sa mag-asawa. Yung malaman mong hindi ka magkakaanak.
Okay? Yun lang matagal kang magkaanak. Medyo, sa realidad ng buhay, parang nandoon yung pagkainip, dumating sa punto na talagang, tinatanong, magkakaanak pa kaya ako? Ganyan. Okay? So, ito na po yung pinakadiin po ng storya. So, sa madaling salita, mula sa imposible, sa matagal na panahon, binigyan sila ng anak. Sa palagay nyo po, again, using our imagination, nung dumating kaya si Isaac, okay? Mga kapatid, sa palagay nyo po, gaano kaya sila kasaya? At gaano kaya nila kamahal si Isaac? Kasi sa storya po, sinabi na lang At ang Panginoon po, sa pakikipag-usap niya kay Isaac, ang nagsabi nito. Sa verse number 2 again, and he said, take now thy son, thy only son, whom thou lovest. Yung anak mo, na mahal mo. Ang Diyos mismo, alam niya na mahalaga sa mag-asawa si Isaac. Alam niya kung gaano kamahal ni Abraham at ni Sarah si Isaac. Okay? Alam mismo ng Panginoon yan. At yun nga ang gusto kong mapansin nyo po. Kaya sabi ko sa inyo, sa verse number 1, nilinaw naman po na ang istoryang ito ay patungkol sa pagsubok ng Panginoon. Sinubok ng Panginoon si Abraham. And sometimes, ganun po ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Sinusubok din po niya tayo. Kaya nga, mga Kristiyano, mga kapatid, mga minamahal, it is good for us to learn mula sa story na ito tungkol po sa katotohanan na ang Diyos ay may utos sa atin at kadalasan po matinding hamon po ang dala ng ipinagagawa ng Panginoon sa atin. Okay? Nakita natin, number 1, the given command. Hindi po easy, mga kapatid. I can say na ito po ay matinding hamon. Okay? The great challenge. The great challenge. Sa buhay natin, yung mga minamahalaga natin, napakalaking hamon na yan po ay hinihingi ng Diyos sa atin. Sa utos ng Diyos, sa buhay po natin, sabi ko nga, ikaw, may mga ambisyon ka, may mga pangarap ka, kung ano-ano ang mga iniisip mo. Tapos, tinawag ka ng Panginoon. Hindi po ba? Naialay mo ang buhay mo para sa ministeryo. Nandoon po yung matitinding offer sa iyo. Nandoon po yung magandang profession. Kaya nga sabi ko po, this is actually very, impactful sa akin. The testimony of Dr. Army G. Salva, a 94-year-old pastor, kung saan nung siya ay tawagin ng Panginoon, siya po ay medical doctor at meron po siyang existing na clinic that time. Ang ibig sabihin, typically, mahalaga sa kanya yan at yan po ay pinanggagalingan ng kanilang kabuhayan, mga kapatid. Pero tinawag siya ng Panginoon. So, kumbaga, yung calling, yun ang yung utos ng Diyos sa kanya. Na i-offer mo ang buhay mo sa akin. So kakailanganin po niya na talikuran po ang kanyang profession, talikuran po ang kanyang pinagkakakitaan. Mga kapatid, yan po ay matinding hamon. Kaya nakaka-inspire ang buhay po ni Dr. G. Salva. No wonder he became very fruitful sa kanyang ministerial life, mga kapatid. Ang dami pong pastor na kung makikilala nyo po, produkto ng ministeryo may pinagkatiwala ng Panginoon sa kanya. Pero hindi po magaan ang naging sitwasyon sapagkat kinailangan po niyang harapin ang matinding hamon ng utos at tawag ng Panginoon sa kanya. Sabi ko po kagabi sa akin pong preaching, pag tinitingnan ko yung sarili ko, wala naman po akong gaanong tinalikuran kung ang pag-uusapan po ay ang career o profession sapagkat wala pa po ako sa ganong kalagayan nung ako po ay tawagin ng Panginoon. Pag iniisip ko nga, wala namang kakwenta-kwenta ang buhay ko. Kaya, kumbaga, very challenging sa mga tinawag ng Panginoon na kung tutusin, may iiwan kayo na matitinding bagay. Para sa akin po, matinding hamon po yan.
Okay? So, kaya, Kristiyano, pakinggan nyo pong mabuti ito. Actually po, sabi ko, binigyan ng emphasis, binigyang diin po sa verse number 2 na ang iniutos sa kanya, i-offer niya ang kaisa-isang anak. Ano po ang masasabi nating punto para i-emphasize na iisa lang ang anak niya? Okay? Yung kaisa-isa niyang anak, si Isaac ang sinasabi natin. Okay? So mga kapatid, hindi lang yan. Yung pong pagdidiin na sinasabi niyang, whom thou lovest. So kaya ang great challenge mga kapatid, isa lang, kaisa-isang anak, si Isaac, tapos mahal na mahal. God is very much aware kung gaano kamahal ni Abraham at maging ni Sarah ang kanilang anak. So tayo po mga kapatid, kung haharap tayo sa hamon na ito, so kaya gusto kong bigyang pansin, pangatlong puntos po natin, the godly choice. Okay? His godly choice. Ang ibig sabihin po, meron pong given command at ito po ay great challenge at nagpasya po ito pong si Abraham. Kasi pipili siya eh. Diba? I-offer ba niya si Isaac? Diba? O sa sarili niya, hindi, binigay mo na sa amin to, Panginoon. Dito makikita nyo po ang makadiyos na kapasyahan, makadiyos na pagpili po, the godly choice of Abraham. Mahal niya si Isaac, pero mas mahal niya ang Panginoon. Ito po ay isang aralin na nakuha ko po sa preaching kagabi, o kahapon, na talagang ang idea po, gusto ng Panginoon na patunayan natin, kasi ang pinakadakilang utos, mamahalin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip, buong kaluluwa. Ang ibig sabihin ng buong pagkatao po natin. So, yun po ang dakilang utos. At ilalagay tayo ng Panginoon sa test. Titingnan po niya kung talagang sa buhay natin, siya ba talaga ang ating pong uunahin at mamahalin ng higit kaysa sa lahat. Kumbaga mga kapatid, ang utos, ang dakilang utos is for us to love the Lord our God with all our heart. Ibig sabihin, buong puso and higit sa lahat. May mga pagkakataon po na susubukin ka ng Diyos dahil nakita niya hulog na hulog ang puso mo. Talagang ang buong atensyon mo nasa negosyo mo. Diba? O kaya, basta ang ilalarawan po at inilalarawan po ni Isaac ay ang mga iniimportante natin. Bagay na binibigyan natin ng matinding importansya sa buhay natin. Susubukin ka ng Panginoon, papipiliin ka ng Panginoon, ako o si Isaac. Diba? Sa buhay natin, ano kaya ang pwedeng pamimilian? Ano kaya ang matinding struggle mo sa buhay? Na kung saan ilalagay ka doon sa pagkakataon. Kaya, alam niyo po mga kapatid, ito naman, pag-aaral lang. Sa Biblia, binigyang pansin po na huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos. Diba? Yan po ang itinuturo po sa kautusan ng Panginoon sa atin. Thou shalt have no other gods before me. And then, nung aralin po ang patungkol sa tinatawag nating idolatry, ito po ay usapin ng paglalagay mo sa buhay mo ng mga ipapalit mo o mas mamahalagahin mo kaysa sa Diyos. So, ito po, sundan po ninyong mabuti because I believe yun po ang dealings ng Panginoon. Sa Biblia po, sinabi po na ang isa sa dahilan kung bakit hindi ka dapat magkaroon ng other God sa buhay mo, sapagkat ang Diyos natin ay jealous God. Yan po ang isa sa hindi natin dapat baluwalaing katotohanan sa Bible. We should learn this. Dapat aware po tayo na ang Diyos natin, siya po ay jealous God. Ngayon, ang pagiging jealous po ng Panginoon ay huwag niyo pong itutulad sa jealousy natin.
Ang sa Diyos po, godly and righteous jealousy. Kasi siya po ang karapat-dapat. Siya po ang dapat pangunahin sa ating pong buhay. Kaya nga sinasabi ko po, ang bagay na ito sapagkat ayaw po ng Diyos na meron kang ituturing sa buhay mo na mas importante kaysa sa Kanya. Diba? Halimbawa lang po, usapan ng worship. Hindi ba? Ang pagsamba sa Diyos, dapat talagang yan po'y one of our top priorities. Na talagang sasambahin po natin siya. Pero may mga pagkakataon po, ang dali-dali na ipagpapalit natin ang Panginoon sa ibang bagay. So, ito ang isa sa gusto ko pong liwanagin sa atin because even during the time of Joshua, that is exactly his reminder to the people of God. Nung po dumating sa point na challenge po niya ang mga tao, sabi niya, okay, if it's evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. Piliin nyo kung sino ang paglilingkuran nyo. And then, sinabi niya, yung mga genius ba ng ating mga magulang, Diyos ng Amoreo, mga kapatid, o ang Diyos na tunay? But as for me and my house, we will serve the Lord. Hindi ba? Sa story po recorded sa Joshua chapter 24, nung sinabi ng mga tao, we will serve the Lord. Kasi ang sabi ng mga tao, niligtas din kami ng Panginoon, pinalaya rin kami ng Panginoon sa Egypt, pinaranas kami ng Panginoon ng pagpapala sa buhay namin. Kaya sabi ng mga tao kay Joshua, maglilingkod din kami sa Panginoon, for He is our God. Alam niyo po, ang sabi ni Joshua sa kanila, nay, you cannot serve the Lord, sabi niya. Hindi kayo makapaglilingkod sa Panginoon because He is a holy God. He is a jealous God. So, ang isa sa idiniin po ni Joshua sa kanila, yung katangian ng Diyos na siya ay jealous God. So, ano pong mensahe nun? The simple message that Joshua would like the people to understand is that kung pipiliin mo ang Diyos, hindi pwedeng may karibal siya. Kung pipiliin mo ang Diyos, hindi pwedeng may kahati siya. At lalong hindi po pwede na may nauuna sa buhay mo. Di ba? May nauuna sa Diyos sa buhay mo. Hindi kailanman makapaglilingkod tayo sa Diyos na mayroong una sa buhay natin. Una sa Diyos sa ating mga buhay. So, ang Diyos ang dapat pangunahin sa ating buhay. Mga kapatid, ito po ang isang magandang maintindihan po natin. Nilagay po ng Diyos si Abraham sa kalagayang pipili siya. Ang iyong kaisa-isang anak, ang pinakamamahal mong anak, yan ba ang mas pipiliin mo o akong Diyos na nag-uutos sa iyo? Mga kapatid, kadalasan dito po tayo bumabagsak sa pagpapasya. Diba? Simpleng bagay. Yun pong mas malungkot. Ito pong pinag-uusapan natin, hindi simpleng bagay. Kaya nga sabi ko sa inyo, great challenge po ito eh. Because what God is asking is not a simple thing in the life of Abraham. Yung pong hinihingi ng Panginoon sa kanya, matindi po. Kaisa-isang anak at sobrang minamahal na anak. Kaya po, medyo suri po tayo ng konti. Magsuri-suri po tayo. Magsiyasat po tayo. I mean, we better evaluate and examine ourselves. Kamusta po tayo? Gaano na ba karami ang pinagpalit mo? Ang Diyos sa mga nasa buhay mo. Gaano kadalas na ang pagpapasya po natin nasa least consideration ang Panginoon? Mga kapatid, hindi po kaya nasusuway natin ng Diyos dahil sa mga bagay na mas minamahalaga natin kaysa sa Kanya? So we can see in this story the godly choice of Abraham. Kahit mahal na mahal niya si Isaac, mga kapatid. And you know, feel na feel ko po ang heart ni Dr. Army na kahit hindi ko po inabutan yung panahon na yon, nung siya po'y nagkaroon ng matinding struggle, i-give up ko ba ang clinic? Isasara ko ba? I-give up ko ba ang aking profession? Ayaw ng Diyos na merong mas mahalaga sa buhay mo nang higit kaysa sa Kanya. So, itong mensaheng ito, mga kapatid, ay mensaheng dapat magdala sa atin sa laging kapasyahan na unahin natin ang Diyos sa ating buhay. Amen po ba?
Worthy po ba ang Panginoon? Deserve po ba ng Panginoon na unahin siya? Mga kapatid, mga minamahal, sa buhay ng isang totoong Kristiyano, ang Diyos ang dapat pinaka-mahalaga. Darating tayo doon sa punto ng ating buhay na ilalagay tayo ng Diyos sa pagsubok. Na ang pagsubok na yan, mga kapatid, hindi upang pasakitan tayo, hindi upang pahirapan tayo, kundi upang bigyan tayo ng pagkakataon na patunayan po natin na higit kanino paman, higit sa ano pamang bagay, ang Diyos ang dapat pinaka-importante sa atin. Diba? Jealous God? Anong kinalaman nito sa magiging buhay ng mga Kristiyano? Yung pong maintindihan natin na dahil siya po ay jealous God, wag kung sino-sino inuuna mo sa buhay mo. Isipin niyo po, sa panahon natin ngayon, barkada lang, mas pinipili kaysa sa Diyos. Mga kamunduhan, mga bagay ng mundong ito, mas pinipili kaysa sa Diyos. Alam niyo, dapat itong mensaheng ito, gisingin po ang ating mga diwa. Dalhin po tayo sa realization na hindi mo dapat mas minamahalaga ang kung ano-anong bagay at kung sino-sino sa buhay mo kaysa sa Diyos. Ang Diyos ang dapat pinaka-importante sa ating buhay, and that is actually the thing that we need to realize, that in the story of Abraham, wow, masaya ang Panginoon. Actually po, itong story ito, isinulat yan para paalalahanan ako, para paalalahanan po ang bawat isa sa atin. At saka mag-ingat po tayo na baka mamaya po, hindi natin namamalayan, selos na ang Diyos sa buhay mo. Sa buhay natin, mga kapatid. So, yung pong pagpasyahan ni Abraham, sabi ko nga, ang isang gustong-gusto ko po na ipinakita ng Panginoon sa akin na kung saan, as I listen to the preaching of Dr. R.B. Salva, yung pinaka-concept and the flow of thoughts, kuwang-kuwa po eh. Because I remember, ang aking pong pangangaral noon tungkol kay Abraham, kasi mahilig po ako doon sa maging particular eh. Yung bang, sabi ko nga, ginagamit ko po yung aking imagination kapag ako po ay nag-aaral ng mga storya sa Biblia. Madali po bang isipin na ganun lang susundin ni Abraham yung inutos ng Panginoon? Kasi tingnan niyo po yung sabi. Again verse number 1 and 2. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. And he said, Take now thy son, thine only son, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. So binigyan ko ng weight sa inyo. Great challenge yan. Hindi madali ang utos. But listen, verse number 3. And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass and took two of his young men with him and Isaac his son and clave the wood for the burnt offering and rose up and went unto the place of which God had told him. Then on the third day Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off, and Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. Diba? Tingnan niyo po mga kapatid. Yung level, yung ganung level, na pag may inutos ang Diyos, parang hindi na mahirap sa'yo. Kasi sabi ng Bible, pagka mahal mo ang Panginoon, kahit yung utos niya, hindi grievous. So yung level na ma-reach natin, yung ganung pong kalagayan, yung level na pag may inutos ang Diyos, kung tutusin, mahirap ang utos, pero tingnan niyo po, sa idea. And Abraham rose up early in the morning. Mga kapatid, sa usapang worship, sa maraming Kristiyano ngayon, yung gumising lang ng maaga, ang hirap-hirap ng gawin eh. Wala pa tayong pinag-uusapang offer, Hindi pa natin pinag-uusapan yung Isaac sa buhay natin. Yun lang pong pagising ng maaga, problema po ng marami. Yun ang dahilan kung bakit talaga sa worship, isang malungkot na tanawin, yung makita mo yung mga Kristiyano, late pa rin na umaattend. Nako, kung magpapakatotoo tayo, kung doon pa lang sa paggising ng maaga, bagsak ka na. Lalo na kung mag-o-offer ka pa ng matindi, ng Isaac. Sa palagay po ninyo.
Why do you think? Dito po sa istoryang ito, binigyang pansin pa, and Abraham rose up early in the morning. Kapag linggo, anong oras ka gumigising? Alam mo ng worship ninyo, di ba? Ng linggo. Alam na natin na may church tayo, na pupuntahan natin ang Panginoon para i-worship natin. Anong oras ang worship? 9:00. Anong oras ka gumigising? Mga kapatid, mahirap na may offer mo ang Isaac sa buhay mo kung yung gising pa lang, hindi mo madisiplina ang sarili mo. Gaano ka-importante ang worship sa'yo? Diba? Alam mo na Sunday, magpupuyat ka ng Saturday, tapos gigising ka ng tanghali. Sabi ko nga, paano ka maka-worship ng maayos nun kung puyat na puyat ka? Diba? So physically, yun ang dahilan kung bakit kantahan, wala kang gana, di ba? May mga pagkakataon pong ganyan. Tapos walang kasigla-sigla sa ating pagsamba. Parang religious practice na lang, hindi na talaga worship ang talagang mararamdaman. Simpleng-simple. And Abraham rose up early in the morning. Pagising pa lang. Pangalawa, mga kapatid, yung pupunta ka sa napakalayong lugar. Hindi ba? Yan din po ang struggle ng marami. Ay, nandito pala ako sa Cebu. Hindi po ba yan ang struggle ng marami? Hindi ba napakalaking struggle para sa marami pagka po malayo ang pupuntahan? Ang layo kasi ng church. And in fact, mga kapatid, yun ang dahilan minsan kung bakit tinatamad ang marami. Pero dito po, binigyang pansin pa eh. And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass and took 2 of his young men with him and Isaac his son, and clave the wood for a burnt offering, and rose up and went unto the place of which God had told him. And on the 3rd day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. Pwede nang tamarin kasi layo pa. Ang layo na ng nilakbay, tas ang layo pa, tayo po, saan po ba ang worship place natin? Gaano kalayo po ba yan? At ang means of transportation po natin, isipin nyo, may sasakyan ka na. Nalilate ka pa, tinatamad ka pa, katwiran mo pa na malayo. Wow, wala pa po tayong pinag-uusapang Isaac. Ang pinag-uusapan pa lang po natin dito, gising ng maaga at biyahe patungo doon sa lugar. Grabe mga kapatid. Sabi ko, imagine to. Mag-o-offer na nga ako, bibiyahe pa ako ng ganito kalayo. Di ba pwedeng ganyan na maging attitude nito pong si Abraham? Ang bigat-bigat na nga ng pinagagawa ng Panginoon. Ang tindi-tindi na nga ng hinihingi ng Panginoon. Kakailanganin ko pang bumiyahe ng malayo. Mga kapatid, sa isang taong kumikilala sa Diyos, wala pong mga excuses na talagang gagawin niyang hadlang. Ang sabi po, then on the 3rd day, ibig sabihin, sa ginawa po ni Abraham, ilang araw, then on the 3rd day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. And Abraham said unto his young men, abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship, and come again to you. And Abraham took the wood of the burnt offering, and laid it upon Isaac his son, and he took the fire in his hand, and a knife, and they went both of them together. And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father. And he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Kasi nagtataka po si Isaac. Iniayos na nila lahat. Talagang sila po ang tumrabaho ng lahat, mga kapatid. Para po sa usapan ng pag-offer. And Abraham said, verse number 8, and Abraham said, My son, God will provide himself for a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. And they came to the place which God had told him of.
And Abraham built an altar there and laid the wood in order and bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. Lahat ng akto na ito ni Abraham ay akto ng pagsunod sa very challenging na utos ng Panginoon sa kanya dahil ang kanyang godly choice, mas importante sa akin ang nag-utos. Mas mahal ko ang Diyos ng higit kaysa sa aking Isaac. Wow! Ang makikita po natin dito, genuine commitment. Na talagang ang ating pong pinag-aaralan si Abraham, ang kanyang matinding commitment sa Panginoon at napaka-genuine, mga kapatid. And they came to the place which God had told him of, and Abraham built an altar there and laid the wood in order and bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. Talagang committed siya sa inutos ng Panginoon. Committed siya sa gagawin niya para sa Diyos. Ang pinaka masasabi po nating matindi doon ay yung pong itong si Isaac. Ang sabi po nung nakaamba na po siya, mga kapatid, na kung saan i-offer na talaga niya, iyahain na niya, talagang itinaas na po niya yung kanyang knife. Pero ano pong sabi ng Bible? Verse number 11, and the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. Listen to this. Pakinggan niyo pong mabuti. Sana po, ito rin po yung mapatunayan natin sa Diyos kung gaano tayo kakommitted sa Kanya at kakonfidente sa Kanya. Yung genuine confidence and genuine commitment na ipinakita po ni Abraham. And he said, ang Diyos, sabi niya, lay not, yung angel of the Lord, and he said, lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. Mga kapatid, ang Diyos mismo ang nagsabi, mga kapatid, and the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. And he said, lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything. Do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. Ang ibig sabihin, napatunayan ko na sa choice mo, kahit matindi yung challenge na hiningi ko sa iyo at iniutos ko sa iyong i-offer mo si Isaac, ako pa rin ang mas pipiliin mo. Okay? Committed ka sa akin. At sinasabi ko nga po, ang ipinakita ni Abraham dito, yung matinding tiwala niya sa Panginoon. Verse number 13. Alam niyo, sa mga pagsubok sa buhay, Diyos din naman ang dapat nating pagtiwalaan. Verse 13. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said, this day in the mount of the Lord it shall be seen. Mga kapatid, hindi ba may mga pagkakataon sa buhay natin na nagtatampo pa tayo sa Diyos? Mga kapatid, ibang-iba si Abraham. Very challenging. Sabi ko, inspiring. Dito po sa story natin, si Abraham po. Pero sa akin po, talagang pag nakikita ko po si Doc G. Salva, hindi ko po siya tinataas. Talaga lang, para sa akin, he is an amazing man of God. Just try to imagine, 94 years old, still serving the Lord, still preaching the Word. Grabe po, mga kapatid. And you know what? Hindi biro ang kanyang tinalikuran. Hindi biro. Mahirap na desisyon. Pero parang katulad ni Abraham, ang hirap-hirap ng ginawang pagsubok ng Panginoon sa kanya. At dito po, nais kong i-inspire ang bawat isa sa atin. Kaya ko po inilagay, not just genuine commitment, but also genuine confidence. Kasi po, ang paniniwala ni Abraham,
Kasi tanong ko yan bakit kaya ang dali para kay Abraham? Kanina sinasabi ko po sa inyo, why it seems so easy for Abraham to obey that command of God, considering na talagang hindi madali yung iniutos sa kanya. Simple lang. Una, committed siya sa Diyos. Pangalawa, may kumpiyansa siya. Nagtitiwala siya sa Panginoon. Kaya nga ang kanyang sinabi, God will provide. At yun nga po ang nakita natin na nag-provide ang Panginoon. Simple lang. Ang alam ni Abraham, mula sa kalagayang wala at imposibleng magkaroon sila ng Isaac, nagkaroon sila ng Isaac. At yun din naman mga kapatid, malaki ang tiwala po ni Abraham na kung si Isaac ay kukunin ng Panginoon, ibig sabihin, kung bibigyan niyang hain, kaya siyang ibangon ng Panginoon. Yan po yung record sa Hebrews chapter 11. Diba? So, ngayon po, mga kapatid, hindi ba very inspiring and challenging ang message? Ang tanong lang po, like Abraham, will we offer our Isaac? I-offer po ba natin ang ating pong Isaac, mga kapatid? Importante na ngayong umagang ito, mahamon tayo sa napagandang storya ni Abraham at ni Isaac. Will we offer our Isaac? Kakayanin po ba natin na patunayan sa Diyos na siya ang pinakamahalaga sa atin? Kaya ba nating patunayan sa Panginoon na sa usapang pagmamahal, siya ang higit na minamahal natin kaysa sa kanino paman at kaysa sa ano paman bagay? Will we offer our Isaac? Mga kapatid, nawa na pagpala ang bawat isa sa atin ngayong umaga. Let us pray. Lord, thank you so much sa amin pong naging pagsasalo-salo. Nawa ito po ay gumising sa amin pong diwa. Nawa dakilang Diyos, nagdala po sa amin sa realization na kung saan marapat kang unahin at pahalagahan ng higit sa aming mga buhay. Umaasa po ako dakilang Diyos na ito po ay magiging dahilan upang mabago na po ang aming pong mababaw na pagtanaw sa usapan ng utos mo, sa usapan ng pagmamahal namin sa iyo, sa usapan po ng aming pagsamba. Nawa, gumising na rin po kami ng maaga at dumating ng tamang oras sa pagsamba. Nawa, wag na rin po namin gamiting dahilan ang layo. Nawa, Panginoon, willingly, sundin ka namin at i-offer namin ang aming Isaac sa iyo sapagkat kami ay nagtitiwala at committed sa iyo, Panginoon. Thank you so much. May you continue to bless the ministry of Believers Breakfast at maging ang lahat ng taga-subaybay sa ministeryong ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakila. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon.